Mga kapatid, isipin nyo ito. May nararamdaman kang hindi maganda sa katawan mo. Matagal ka nang may iniindang sakit. Kaya pumunta ka sa doktor. Nagpa-check up ka, nagpa-laboratory ka, tapos kinuwento mo lahat ng nararamdaman mo sa doktor. Tapos tinignan niya yung result at binigyan ka ng malinaw na reseta. Sabi niya, ito yung gamot mo, inumin mo ito sa tamang oras. Tapos, iwasan mo muna yung ganitong pagkain, magpahinga ka, mag-follow up ka after 1 week. Pero pag uwi mo, inilagay mo lang ang reseta sa table. Hindi mo binili yung gamot, hindi mo sinunod ang instruction, hindi ka nagpahinga, hindi mo binago yung kinakain mo. Tapos after a few days, sinabi mo, bakit hindi pa rin ako gumagaling? Nagpa-check up naman ako Kaibigan, hindi sapat na nagpakonsulta ka sa doktor kung hindi mo naman susundin ang prescription niya. Tama ba? Kasi hindi ka din gagaling. At minsan ganito rin tayo sa prayer. Lumalapit tayo kay Lord. Sinasabi natin, Lord, tulungan mo ako. Lord, ayusin mo po ito, Lord. Lord, bigyan mo po ako ng direction. Lord, pagalingin mo po ang puso ko. Lord, baguhin mo ang buhay ko. Pero kapag pinakita na ng Diyos ang dapat gawin mula sa kanyang salita, na pinabasa niya pa sa iyo mismo. Tapos may conviction pa sa puso mo. Minsan, hindi naman natin ginagawa. Parang sinasabi natin, Lord, gusto ko po ng healing pero ayaw ko pong sundin yung instruction mo. Baka may iba pa pong paraan. Gusto ko po ng peace pero ayaw ko po magpatawad. Gusto ko po ng breakthrough pero ayaw ko pong talikuran yung kasalanan ko. Gusto ko po ng direction pero ayaw ko pong bitawan ang sarili kong plano. Grabe kaibigan, baliwala din ang lahat ng prayer natin kapag di tayo sumusunod. Ito yung katotohanan kaibigan. Maraming tao ang gustong mag-pray pero hindi lahat gustong sumunod pagkatapos mag-pray. Minsan gusto natin magpa-counsel na magpa-counsel. Wala namang masama pero baka mamaya hindi bagong payo ang kailangan mo, kundi ang sumunod muna sa pinapagawa ng Diyos sa iyo na ipinayo na sa iyo. Kaya nagtataka tayo, minsan sinasabi natin, Lord, bakit parang hindi ako nag-grow? Uma-attend naman ako ng worship, nakikinig naman ako ng preaching, nagbabasa naman ako ng devotion, nagpe-pray naman ako. Bakit parang ang layo ko pa rin sa iyo? Bakit parang hindi kita maramdaman? Bakit parang hindi mo ako sinasagot? Bakit parang dinededma mo lang ako, Lord? Pero paano kaibigan? Kung ang sagot ni Lord ay hindi dahil hindi kanya naririnig, kundi dahil may sinabi na siya sa iyo, kaya lang ay ayaw mo lang talagang sundin. Paano kung hindi tayo nag-grow? Hindi dahil kulang ang preaching na naririnig natin, kundi dahil pala yun kulang ang obedience sa preaching na narinig na natin. Paano kung feeling distant tayo kay Lord? Hindi dahil lumayo siya, kundi dahil may kasalanan tayong ayaw bitawan. May forgiveness na ayaw ibigay, may pride na ayaw ibaba, may calling na ayaw sundin, may relationship na ayaw ayusin, may habit na ayaw talikuran. Paano kung pakiramdam natin ignored tayo ni Lord pero ang totoo, may matagal na siyang instruction na ibinigay at naghihintay siya hindi ng another prayer request kundi ang hinihintay niya pala ay ang iyong pag-surrender. Kaibigan, tandaan mo ito. May mga pagkakataon na hindi bagong revelation ang kailangan natin, kundi ang kailangan natin ay response o pagtugon na sumunod. Kaya ngayong araw, nagpapatuloy tayo sa ating series na After the Amen. Ang series natin ay tungkol sa katotohanan ang prayer ay hindi natatapos sa salitang Amen. Misa kasi akala natin, pag nag-Amen na tayo, tapos na yung prayer. No, hindi. Last week, ano pinag-usapan natin? After you pray, trust. May gagawin tayo pagtapos natin mag-pray. Pagkatapos ng Amen, magtitiwala tayo na kikilos siya sa ating panalangin. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay after you pray, obey. The same thing. Hindi natatapos sa Amen ang prayer kasi kailangan ito ng response o pagtugon na sumunod. Ibigan, alanin mo ito. Prayer is not only asking God to move, prayer is also surrendering ourselves so we can move when God speaks. Kaya kaibigan, tapusin mo ang message na ito kasi baka may matagal ka nang ipinagpe-pray pero ang kulang pala ay pagsunod sa sagot na ibinigay na ng Diyos. Lord willing, ay matututunan natin ang mga gagawin nating pagsunod sa revelation ng Diyos. Magandang araw mga ka-Watchi. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 PM na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday.
Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So ano-ano ba ang mga prinsipyo na kailangan nating malaman para matuto tayong sumunod sa Diyos? Matapos tayong manalangin, una, expect God to move while you pray. Pangalawa, let prayer challenge your assumptions. At pangatlo, take the step God shows you. So una, pag-usapan natin, expect God to move while you pray. Asahan mo nakikilos ang Diyos habang ikaw ay nananalangin. Kasi bago tayo matuto sumunod sa Diyos, kailangan muna nating maunawaan ito. Na kapag tayo ay nananalangin, hindi tayo nagsasalita sa hangin. No, hindi tayo nagsasayang lang ng oras pag nananalangin tayo. Bakit? Kasi kapag lumalapit tayo sa Diyos, tatandaan natin ito na may Diyos na nakikinig. May Diyos na nakakakita. May Diyos na kumikilos kahit hindi pa natin nakikita yung buong pagkilos niya doon sa background. Ano ibig sabihin? Tingnan natin kung paano nakikinig ang Diyos sa panalangin. Paano niya nakikita ang ating sitwasyon at paano siya kumikilos dito sa Acts chapter 10. Simulan natin sa Acts 10, 1-8. Sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag. Cornelio, tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Joppa. Kaibigan, ang unang ipinakita sa atin ng passage na ito ay isang tao na hindi natin inaasahan na dapat hindi naman kasama sa Bible. Bakit? Kasi si Cornelio ay hindi Hudyo. Siya ay Gentile. Isa siyang Roman centurion. Isang officer sa hukbo. May authority siya, may position siya, may influence siya, pero sa mata ng maraming Hudyo noon, alam mo, siya ay outsider. Hindi siya kasama sa kanilang religious circle. Siya yung tipo ng tao na hindi mo tatangkain na sharean ng gospel ng kaligtasan. Kasi iniisip mo wala na itong pag-asa. At baka hindi naman nagke-care ang Diyos sa kanya. Kasi nga, siya ay Gentile. Kami, Hudyo. Kami yung maliligtas. At maaaring iniisip nila, hindi ito mananampalataya sa Panginoong Yesus. Pero pansinin mo kung paano siya inilarawan ng Bible. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Now, kailangan malinaw ito sa atin. Hindi sinasabi ng Bible na saved na o ligtas na si Cornelio kasi mabait siya. Hindi sinasabi na sapat na ang pagiging madasaling niya para siya ay maligtas. Hindi sinasabi na dahil generous at matulungin siya, automatic na may relasyon na siya sa Diyos. No, hindi. Sa panahon na ito ay makikita natin dito na may ginagawa na ang Diyos sa puso niya. Bakit? Kasi may hunger na siya.
may reverence na siya sa Diyos, may paghahanap. Pero hindi siya hihinto dito kasi kailangan niya marinig ang mabuting balita ng kaligtasan na nasa Panginoong Yesus. Kaya pinasabihan siya na magsugok ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ng isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Now, bakit kailangan ni Cornelio si Pedro? Di ba matulungin naman siya, mabait, sumasamba, maaring kagaya mo, kaibigan, nananalangin din at nagsisimba pag linggo. Kasi kung gusto mo maligtas, ay hindi substitute ang mabuting gawa o kaya pagiging relihiyoso o kaya yung mga prayers mo, kundi ang kaligtasan ay nasa Panginoong Yesus lang, na yun ang gusto ng Diyos na ibahagi naman sa kanya ni Pedro. Ang ibig sabihin, kailangan marinig ni Cornelio ang gospel ng kaligtasan. Tingnan mo sa Acts 11:14. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Wow! Ano daw ang purpose kung bakit pinapapunta ng Diyos si Pedro sa kanya? Kasi kailangang ipahayag sa kanya ang mga salita o mabuting balita upang sila ay maligtas. Ibig sabihin, salvation is still by grace through faith in Christ alone. Hindi tayo naliligtas dahil nagpe-pray tayo. Hindi tayo naliligtas dahil nagbibigay tayo. Hindi tayo naliligtas dahil religious tayo. Naliligtas tayo dahil sa Panginoong Jesus, sa ginawa niya sa krus, sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli at biyayang tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Pero ang comfort dito ay habang nananalangin si Cornelio, habang siya ay naghahanap sa Diyos, nakikita na pala ng Diyos yung puso niya. Kahit hindi niya nakikita ang Diyos, ay kumikilos pala ito. May ginagawa. May pinapadalang anghel, may ginagawa sa puso niya at sa puso din ni Pedro. Kaya nga, expect God to move while you pray. Ang ibig sabihin, prayer is trusting God. Maaaring hindi lahat ng prayer natin ay ibibigay ng Diyos. Pero kapag nanalangin ka, lumalapit ka sa Diyos na mabuti, matalino, makapangyarihan at mapagmahal, ay magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo at i-assure sa iyo ng Diyos na siya ay kumikilos. Kaya ang guideline sa prayer dapat ganito. If the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, God says slow. If you are wrong, God says grow. But if the request is right, the timing is right, and you are right, God says go. Ang sabi dyan, if the request is wrong, God says no. Kapag hinihingi natin ay hindi ayon sa kalooban niya, hindi niya ibibigay dahil mahal niya tayo. If the timing is wrong, sabi niya, God says slow. Kapag tama yung request mo pero hindi pa tamang panahon, pinapahintay niya tayo dahil may inaayos pa siya. If you are wrong, God says grow. Kapag ang problema pala ay hindi lang sitwasyon, kundi pati puso natin, ay palalaguin muna niya tayo. But if the request is right, the timing is right, and you are right, God says go. Sa buhay ni Cornelio, hindi sinabi ng Diyos na no. In fact, go ang sagot. Sige, papuntahin mo si Pedro. Kaya nga ibig sabihin ng expect God to move while you pray ay ang pagtitiwala na habang ikaw ay lumalapit sa Diyos sa panalangin, siya ay nakikinig, nakakakita at naghahanda at kumikilos ayon sa kanyang grace, ayon sa kanyang timing, ayon sa kanyang purpose. Alam mo, ang taong tunay na naniniwala na kumikilos sa ang Diyos habang siya ay nananalangin, makikita ito sa buhay niya. Hindi siya madaling mawalan ng pag-asa. Hindi siya nagpe-pray na parang formality lang. Hindi siya nagpe-pray tapos pagkatapos ng amen, takot pa din yung nangingibabaw sa puso niya. Hindi siya nagpe-pray para kontrolin si Lord, kundi para magtiwala kay Lord. At kapag may pinakita ng step ang Diyos, handa siyang sumunod. Alam mo, si George Mueller ay isang tao na kilala sa kasaysayan bilang man of prayer. Si George Mueller ay nag-alaga ng libo-libong orphan sa Bristol, England. And marahil nasabi ko na sa inyo itong istorya na ito. Pero kasi napakaganda niyang ulit-ulitin. Ang remarkable sa buhay niya, hindi siya nanghihingi directly sa tao ng support. Nananalangin siya at nagtitiwala sa Diyos. At maraming beses pinadala sa kanya ang provision sa extraordinary na paraan. Halimbawa, isang umaga, wala na silang pagkain para sa mga bata. Wala silang supply. Wala silang maihain. Pero sinabi ni Mueller na paupuin ang mga bata sa dining room. Imagine mo yon. Hundreds of children nakaupo sa harap ng mga plato na walang laman, walang tinapay, walang gatas, walang pagkain. Pero si Mueller,
ay nanalangin. Nagpasalamat siya sa Diyos para sa pagkain. Kahit wala pang pagkain sa mesa. Grabe, no? Wala yung pagkain, nagpapasalamat na. Alam mo, ilang sandali, pagkatapos nilang manalangin, may baker na kumatok. Sabi ng baker, hindi siya makatulog nung gabi. Kaya maaga siya nag-bake ng bread para daw sa mga bata. Pagkatapos nun, may taga-deliver ng gatas ang dumating. Nasira yung kanyang karwahe malapit sa bahay ampunan. Kaya binigay niya yung gatas sa mga bata bago pa ito masira. Kaibigan, isipin mo, ang faith na yon. Wala pang laman ng plato pero nagpapasalamat na siya sa Diyos. Wala pang tinapay pero naniniwala siya may Diyos na nakakarinig. Wala pang gatas pero may confidence siya na hindi nakakalimot ang Panginoon. Ganon din si Cornelio. Nung siya ay nanalangin, wala pa si Pedro, wala pa ang mabuting balita ng kaligtasan sa bahay niya, wala pa ang breakthrough sa sambahayan niya. Pero sa langit, narinig na siya. At sa providence ng Diyos, inaayos na ang next step habang naghahantay siya sa Cesarea. Kumikilos na pala ang Diyos sa Joppa para ihanda naman si Pedro. Minsan, dito tayo nahihirapan. Kasi kapag nag-pray tayo, gusto natin makita agad yung resulta. Parang sa restaurant, kapag umorder ka, nakaupo ka lang sa table. Wala ka pang nakikitang pagkain. Pero kahit wala pa sa mesa, naniniwala ka na may ginagawa sa kitchen. Tama ba? May naghihiwa, may nagluluto, may nagtitimpla, may nagpi-plating. Hindi mo nga nakikita, pero nagtitiwala ka na may prosesong nangyayari doon sa kitchen. Pero alam mo, masakit. Minsan, may pananampalataya pa tayo maghintay ng pagkain sa restaurant kaysa maghintay sa Diyos. Kapag sa restaurant, kahit wala pa sa mesa ang pagkain, okay lang tayo kasi inisip natin niluluto na. Pero kapag kay Lord, kapag hindi pa natin nakikita yung sagot, ang bilis natin sabihin, Lord, may ginagawa ka ba? Lord, naririnig mo ba ako? Lord, bakit ang tagal? Kaibigan, hindi porket wala pa sa mesa, ibig sabihin, hindi niluluto. Hindi porket wala pa sa harap mo ang sagot, ibig sabihin, hindi kumikilos ang Diyos. Kaya nga, sabi sa binasa nating talata, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Wow, ito yung faith. Nakita ng Diyos yung pagtitiwala ni Cornelio. Nakatingin ang Diyos, nakikita niya ang ginagawa mo. Minsan, pakiramdam natin, nakalimutan na tayo ng Diyos. Hindi, nakikita ka niya. Minsan, sinasabi natin, Lord, ilang taong ko na itong pinagpe-pray. Lord, hanggang kailan? Pero tingnan mo ito, lahat ng patungkol sa atin ay nakikita ng Diyos. At sabi diyan, nasisiyahan siya sa iyong panalangin, paglapit at pagtulong sa iba. Kaya nga, kung nakatingin pala ang Diyos sa atin, makakaasa tayo, nakikilos siya. Kaya ganoon na lang, katyaga, manalangin si Muller. Kahit minsan may delay. Kasi inaasahan niya, nakikilos ang Diyos. Noong November 1844, nagsimula siyang manalangin para sa kaligtasan ng 5 tao araw-araw. Hindi lang kapag naalala, hindi lang kapag emotional siya, kundi araw-araw pinagpe-pray niya sila. Ayon sa account ng George Muller Charitable Trust, after 18 months, ang una na pinagpipray niya, naligtas. After 18 months. After 5 years, yung pangalawa, naligtas din. Then, nagpatuloy pa siya sa kaligtasan ng iba. Nanalangin siya ng tuloy-tuloy for more than 50 years. At dito, yung ika-5 kaibigan niya ay nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus matapos siyang mamatay. Wow! Kahit namatay na si Muller, hindi namatay ang Diyos na pinapanalanginan niya. Kahit natapos na ang buhay niya sa lupa, buhay pa rin ng Diyos na kumikilos sa langit. Kaya kung may anak ka, matagal mo nang pinagpipray, huwag ka susuko. Kung may asawa ka, matagal mo nang dinadala kay Lord, huwag ka susuko. Kung may magulang, kapatid, kaibigan o loved one na parang ang layo sa Diyos, huwag mo sabihin wala ng pag-asa. Hindi mo man nakikita ngayon. God can move while you pray. Sa case nga ni George Muller, kahit wala na siya, faithful pa rin ng Diyos para dinggin ang prayer niya. Kaya kailangan natin mag-repent. Kasi minsan gusto natin kumilos ang Diyos sa sitwasyon, pero ayaw natin kumilos siya sa puso natin. Gusto nating sagutin niya yung prayer natin, pero ayaw nating sundin yung instruction niya. Gusto natin blessing, pero ayaw natin ng correction. Gusto natin breakthrough, pero ayaw nating bitawan yung kasalanan. May mga tao na nagpipray, Lord, ayusin mo ang marriage ko, pero ayaw magpakumbaba. Bakit ako unang lalapit? Siya yung may mali. Lord, ilapit mo sa iyong anak ko, pero hindi naman nagpapakita ng Christ-like love sa bahay. Lord, bigyan mo ako ng peace, pero ayaw bitawan yung bitterness. Lord, gamitin mo ako, pero ayaw lumabas sa comfort zone.
Lord, sagutin mo ako, pero ayaw makinig kapag ang sagot ay no, slow, o grow. Kaya kaibigan, after you pray, obey. Kasi ang prayer ng tunay na nakikinig sa Diyos ay hindi nagtatapos sa amen. Minsan ang amen ay simula pa lang ng tuloy-tuloy na obedience sa Diyos. Kaya si Cornelio, habang nananalangin siya, ay kumikilos na ang Diyos, at nung narinig niya ang sinabi ng Diyos, siya ay kumilos din. Tinawag niya yung kanyang servants at isang devout soldier, isinalaysay niya yung nangyari at sinugo niya sila sa Joppa. Kaibigan, hindi lang nanalangin si Cornelio, kundi siya ay tumugon ng may pagsunod. So ano-ano ba ang mga prinsipyo na kailangan nating malaman para matuto tayong sumunod sa Diyos matapos tayong manalangin? Una, expect God to move while you pray. Pangalawa, let prayer challenge your assumptions. Sa point 1, nakita natin na dapat tayo maniwala na God moves while we pray. Dito naman, sa point 2, may kita natin na habang kumikilos ang Diyos, hindi lang circumstances ang kaya niyang baguhin. Kaya rin niyang baguhin ang pananaw natin. Minsan, kapag tayo ay nagpipray, ang una natin hinihingi, Lord, baguhin mo sila. Lord, ayusin mo sila. Lord, ipakita mo sa kanila na mali sila. Pero paano kung habang nananalangin tayo, ang sinasabi pala ni Lord, anak, may gusto rin akong ayusin sa'yo. May gusto akong baguhin sa paraan ng pagtingin mo sa tao at sa sitwasyon mo. May assumption kang kailangan bitawan kasi hindi yan tama. May paghusga ka sa iba na kailangan baguhin. May fear, may pride, may prejudice na kailangan mo i-compare sa salita ng Diyos upang malaman mo kung tama pa ba ang kondisyon ng puso mo sa harap ng Diyos. Kaya mahalaga yung point na ito. Let prayer challenge your assumptions. Ang ibig sabihin, huwag nating hayaan na ang prayer ay maging lugar lang na kung saan pinapatunayan na tama tayo. No? Parang sinasabi natin kay Lord, Lord, tama itong plano ko eh. Bless mo ito. No, mali. Sa halip, hayaan natin ang panalangin natin sa Diyos maging lugar na kung saan hinahayaan natin ang Diyos na i-correct tayo. Tuloy natin yung storya ni Cornelio. Acts 10:9-23. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit, habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ng langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli niya narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung anong kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaki naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka't huwag mag-atubiling, sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo, ano ba ang sadya ninyo? Sumagot ang mga lalaki, pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya isang mabuting tao, may takot sa Diyos at ginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan siya'y sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga Joppa. Mga kapatid, pansinin natin ang setting. Si Pedro ay umakyat sa bubungan upang manalangin. Wow, pansinin natin ito. Napaka-espiritual ni Pedro. Sabi ay siya'y umakyat sa bubungan upang manalangin. Wala naman siyang ginagawang kasalanan, hindi siya lumalayo sa Diyos. In fact, malapit siya sa Diyos. Priority niya ang Diyos. Pero habang siya ay nananalangin, dun siya kinorek ni Lord. Sa vision niya, nakita niya iba't ibang hayop. Tapos sabi ni Lord, magkatay ka at kumain. Pero sabi niya, hindi ako kumakain ng marumi, Lord. And then sabi ng correction ni Lord, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Mamaya ay papaliwanan ko kung patungkol saan ang mga hayop at bakit sinabi ni Lord na pwede niyang kainin ang nilinis na ng Diyos. Pag-usapan muna natin ang magandang point dito patungkol sa pagsaway
ng Diyos kay Pedro. Ano yon? Ang ibig sabihin, kahit ikaw ay nagpipray, kahit ikaw ay ginagamit ng Diyos, kahit ikaw ay matagal na sa pananampalataya, posible pa rin na may bahagi ng iyong pag-iisip ang kailangang ituwid ng Diyos. Kaya huwag natin sabihin, alam ko na yan, bakit pa ako a-attend ng equipping? Huwag natin sabihin, matagal na ako sa pananampalataya. Kaibigan, si Pedro ay apostle at lumakad kasama ang Panginoong Hesus pero kinorek ng Panginoon. Huwag nating sabihin, leader ako, hindi ako pwedeng i-correct ng member. Huwag nating sabihin, pastor ako, teacher ako, discipler ako, kaya siguradong tama ako. 5 taon na nga ako na Christian. Huwag nating sabihin, ako mas mature, kaya ako lagi yung dapat pakinggan. Huwag nating sabihin, mas bata siya sa faith, bakit ako makikinig sa kanya? Huwag nating sabihin, mas bago lang siya sa church, ako matagal na rito. Hindi niya alam ang pinagdadaanan ko, kaya wala siyang karapatang magsalita. O kaya sinasabi natin, ganito na kami noon pa, kaya tama na ito. Ito ang nakasanayan ko, kaya ito na yung tama. Alam mo kaibigan, minsan ang danger ng matagal na sa faith ay hindi lang naman backsliding. Minsan, ang danger pa ay spiritual pride. Yung hindi ka na teachable. Yung bawat correction na o-offend ka na agad. Yung bawat reminder, feeling mo, inaatake ka na. Nire-remind ka lang naman, wala namang ibig sabihin na masama. Yung kapag may nagtanong sa decision mo, ang dating sa'yo, nagre-rebelde na agad yung isang tao na yon o disrespectful na siya sa'yo. Yung kapag may member na nagsabi ng concern, ang una mong response ay, sino ka para magsabi niyan? Grabe, no? Pero kaibigan, kung si Pedro na apostle ginamit ni Lord, naka face to face si Lord, nangaral sa Pentecost at nakakita ng libo-libong naligtas, pero kinailangan pa rin ituwid ng Diyos ang kanyang pananaw. Sino tayo para sabihin hindi na tayo kailangang i-correct? May mga taong nag-a-assume na tama sila kasi ang dami nilang spiritual activity, busy sa church, nagpe-pray naman ako kaya tama yung puso ko, pero si Pedro nagpe-pray at dun siya kinorek ni Lord. May mga taong nag-a-assume na tama sila dahil may Bible knowledge. Alam ko na ang doctrine, alam ko na mga verses na yan, pero kaibigan, Bible knowledge without humility can still become pride. May mga taong nag-a-assume na tama sila dahil may past success sila. Ginamit na ako ni Lord dati, kaya tama pa rin ako ngayon. Pero kaibigan, past usefulness does not guarantee present sensitivity. Minsan nga, dahil sa matagal ka na, hindi ka na nagiging sensitive sa leading ni Lord. May mga tao nag-a-assume na tama sila dahil majority agrees with them. Marami naman kaming ganito mag-isip, kaibigan. Hindi ibig sabihin na kapag marami ang pareho ng assumption mo, galing na yun kay Lord. Sabi nga sa Bible, mas marami pa nga yung pumipili sa maluwag pero maling daan. Kaya nga isang magandang prayer ng mature believer ay hindi lang, Lord, gamitin mo ako. Napakaganda niyan, kaibigan. Talagang dapat natin ipag-prayan. Pero dapat kasama rin, Lord, ituwid mo ako. Hindi lang, Lord, speak through me, kundi, Lord, speak to me. Hindi lang, Lord, baguhin mo sila, kundi, Lord, baguhin mo rin ako. Ako po muna ang kausapin mo dito, Lord. Sa ituturo ko, ako po muna ang baguhin nyo. Bakit ganun dapat ang prayer natin? Because maturity is not when you are beyond correction. Maturity is when correction no longer destroys your pride but deepens your surrender. Kaibigan, let prayer challenge your assumptions. Manalangin ka, Lord, search my heart. I-reveal mo po sa akin ang nais mong baguhin ko sa akin puso. Kuya Mike, tungkol ba ito sa pagkain o tungkol sa tao, sa vision? Pagkain ang nakita ni Pedro, may mga hayop na ayon sa Jewish ceremonial law noon ay tinuturing na madumi. Kaya sinabi ni Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Pero tingnan mo, dahil sinabi ng Lord na wag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos, fast forward tayo na bago yung maling assumption ni Pedro. Sabi niya, Acts 10:28, sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sinuman. So yes, may connection ito sa clean and unclean food na kautusan. Pero sa Acts chapter 10, ang deeper application ay tungkol sa tao. Kasi hinahanda ng Diyos si Pedro na pumasok sa bahay ni Cornelio na isang Gentile, hindi naman yun Hudyo. Pinapakita ng Diyos kay Pedro na ang gospel ng Panginoong Hesus
Jesus ay hindi lang para sa isang lahi, isang kultura, isang background gaya ng mga Hudyo. No, pinapakita nito na ang Panginoong Jesus ay Panginoon ng lahat at ang kaligtasan ay inaalok sa lahat na magsisisi at sasampalataya sa Kanya. Kuya Mike, ibig ba sabihin nito wala nang holiness, wala nang boundaries, lahat na lang okay? Hindi yun ang message ng passage. Hindi sinasabi ng Acts 10 na wala nang kasalanan. Hindi sinasabi ng lahat ng lifestyle ay approved sa Diyos. Hindi sinasabi na wala nang truth, kundi ang sinasabi dito ay wag nating husgahan ang tao as beyond the reach of grace. Wag nating hadlangan ng isang tao para hindi niya marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil lang sa ang itsura niya ay mukhang wala ng pag-asa. Ako, grabe na yan. Hopeless na yan. Hindi na yan obra. Hindi yan makikinig kay Lord. No, bigyan natin ng chance. Ang Panginoon ay Diyos at Lord at Savior ng lahat. Now, ang tanong, ay ano itsura ng isang tao na china-challenge niya yung kanyang assumptions? Kapag marunong ka magtanong, Lord, may mali ba sa paraan ng pagtingin ko? Kapag hindi ka defensive sa correction ng Word of God, kapag handa kang makita ang tao beyond his past, label, culture, o appearance, kapag ang prayer mo ay hindi lang, Lord, baguhin mo sila, kundi, Lord, baguhin mo rin ako. May isang traveler sa airport, habang naghihintay siya ng flight, bumili siya ng isang maliit na pack ng cookies. Umupo siya sa lunch, binuksan niya yung newspaper at nagsimulang magbasa. Habang nagbabasa siya, may narinig siyang kaluskos. Pagtingin niya mula sa likod ng newspaper, nakita niya may isang mama kumukuha ng cookies. Nagulat siya, sabi niya sa isip niya, grabe naman to, ang kapal naman ng mukha. Cookies ko to ah. Ayaw niyang gumawa ng eksena, syempre. Kaya kumuha na lang din siya ng cookies. Maya-maya, kumaluskos ulit. Kumuha na naman yung lalaki. Lalo siyang nainis. Hanggang sa iisa na lang yung natirang cookie. At parang dagdag insulto pa, hinati nung lalaki yung huling cookie. Ibinigay yung kalahati sa kanya. At yung lalaki, kinain naman niya yung kalahati. Tapos umalis na. Galit na galit siya sa loob-loob niya. Grabe, ang bastos naman ng taong yun. Siya na nga ang kumukuha ng cookies ko. Siya pa ang may gana na hatiin yung natira. Pero nang tawagin na yung flight niya, binuksan niya yung bag niya para kunin yung ticket. At dun siya nagulat. Nandun yung sarili niyang pack ng cookies. Hindi pa pala bukas. Ibig sabihin, hindi pala kinukuha ng lalaki ang cookies niya. Siya pala ang kumukuha sa cookies ng lalaki. At ang lalaking akala niya ay bastos, siya pala ang mapagbigay, generous. Hinati pa nga yung huling cookie para sa kanya. Kaibigan, ang bilis nating gumawa ng conclusion base sa konting nakita natin. Ang bilis nating mag-label ng isang tao. Ang bilis nating mag-isip, siya yung mali, siya yung bastos, siya yung problema. Pero paano kung mali ang assumption natin? Paano kung hindi pala natin alam ang buong kwento? Paano kung ang taong hinuhusgahan natin, siya pala ang nagpapakita ng patience sa atin? Baligtad. Galit na galit ka sa isang tao pero hindi mo alam yung hirap niya na pagpipigil sa sarili para patuloy kanya mahalin at di kanya patulan. Ganyan ang danger sa Acts chapter 10. Si Pedro may category, clean, unclean, Jew, Gentile, insider, outsider. Sa paningin niya, may mga taong hindi dapat lapitan, may mga outsider, may mga taong hindi dapat pasukin yung bahay, may mga taong hindi dapat pakisamahan. Pero habang nananalangin siya, kinorek siya ng Diyos. Kaibigan, let prayer challenge your assumption. So, ano-ano ba ang mga prinsipyo na kailangan nating malaman para matuto tayong sumunod sa Diyos matapos tayong manalangin? Una, expect God to move while you pray. Pangalawa, let prayer challenge your assumptions. At pangatlo, take the step God shows you. Mga kapatid, ang third point natin sa message na after you pray, obey, ay take the step God shows you. Kasi, pagkatapos nating makita sa point 1 na kumikilos ang Diyos habang tayo ay nananalangin, at pagkatapos nating makita sa point 2 na minsan binabago muna ng Diyos ang assumptions natin habang tayo ay nananalangin, ngayon makikita natin na may oras na pagkatapos ng prayer, kailangan naman nating kumilos. Hindi pwedeng hanggang prayer lang lagi. Hindi pwedeng hanggang conviction lang. Hindi pwedeng hanggang Lord, speak to me lang. Kapag nagsalita na ang Diyos, kapag malinaw na ang next step, kapag may pinagawa na siya sa'yo, ang tanong ay hindi na, Lord, narinig mo ba ako? Ang tanong na dapat ay, Lord, susunod ba ako? Basahin natin yung Acts 10, 24-33. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. Sinabi niya,
niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang isinuman. Kaya't nang pinasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakakalipas. Bandang 3:00 din ng hapon habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay. Biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Jopa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad ako nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon. Wow! Si Cornelio, matapos siyang kausapin ng Diyos, hindi niya sinabi, Lord, salamat po sa vision. Ipagpe-pray ko po kung ano ang will nyo. Hindi. Sabi niya, kaya't kaagad ako nagsugo sa inyo ng ilang tao. Tapos si Pedro naman, matapos siyang i-correct ng Diyos sa vision, hindi siya nanatili sa rooftop. Hindi niya sinabi, Lord, ang ganda ng revelation mo. Ang ganda ng devotional ko today. Hindi. Bumaba siya. Tinanggap niya ang mga messenger. Kaibigan, pagkatapos ng devotion natin, ano yung ginagawa natin? Alam mo, ang ganda nung pinapractice natin doon sa ating Go Mission app. Pagkatapos mo basahin ang verse, kahit hindi sa Go Mission app, kung meron kang Bible app, pwede mong gamitin yan. Pero on point, pagkatapos mo basahin, unawain mo siya sa tulong ng Diyos, and then may pangatlong step, ano yung I will mo? Ano yung gagawin mo? Kasi ito yung importante, yung ating pagsunod. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung conversation time natin, may 3 bahagi. Ano yung sinabi ng Diyos? Ano yung talata? Pangalawa, ano yung aking pagkaunawa? And then pangatlo, ano yung aking gagawin? Hindi yung matatapos sa number 2. Hindi yung matatapos sa mga insight natin na magagandang insight, pero wala naman yung number 3. Ano yung gagawin ko? So, importante sa Diyos yung obedience. So, anong ginawa ni Pedro? Pumasok siya sa bahay ni Cornelio kahit pa nga ito ay hindi Hudyo. Yan ang obedience. Hindi lang siya conviction. Hindi lang siya note sa ating journal. Kaibigan, obedience is when the word of God becomes a step. Sa Exodus 14, nasa harap ng mga Israelita yung Red Sea. Tapos, nasa likod naman nila ang hukbo ni Pharaoh na humahabol sa kanila. Wala silang lusot. Takot na takot sila. Umiyak sila. Nagreklamo sila. At si Moses lumapit sa Diyos. Pero may isang moment doon na sinabi ng Diyos kay Moses. Exodus 14:15. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Wow! In essence, parang sinasabi ng Diyos, bakit ka pa dumadaing sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila. Grabe yon. May oras na okay lang umiyak sa Diyos. May oras na tama ang lumapit sa Diyos. May oras na tama ang manalangin. Pero may oras din na pagkatapos mong manalangin, sasabihin ng Diyos, anak, move forward. Move. Go. Hindi ibig sabihin na hindi importante ang prayer. Prayer is important, pero minsan ginagamit natin yung prayer para manatili sa lugar na kung saan pinapaalis na pala tayo doon ng Diyos. Ginagamit natin ang prayer para i-delay ang apology. Pinagpe-pray ko pa, di pa ako ready mag-admit ng mistake ko at mag-apologize. Pinagpe-pray ko pa. Ginagamit natin ang prayer para i-delay yung pagpapatawad. Pagpe-pray ko muna kasi di ko pa kaya mag-forgive. Ginagamit natin ang prayer para i-delay ang pagbitaw sa kasalanan. Ginagamit natin ang prayer para i-delay ang obedience. Minsan sinasabi natin, Lord, I am waiting on you. Pero baka sinasabi ni Lord, anak, I am waiting for you to take the step I already showed you. Ito yung nangyari kay Cornelio. Nanalangin siya, pero na may instruction na, nagsugo siya. Ito yung nangyari kay Pedro. Nanalangin siya, pero na may instruction na, sumama siya. Hindi nila ginawang excuse ang prayer para hindi kumilos. Kaya kaibigan, simulan natin mag-repent. Kasi minsan alam natin yung pinapagawa ni Lord. Alam mo nang kailangan mong ayusin yung relationship mo. Alam mo nang kailangan mong itigil yung isang habit. Alam mo nang kailangan mong maging faithful sa devotion mo sa Diyos, sa pagbibigay, sa family, sa ministry, sa integrity. Pero sinasabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng sign. Kaibigan, kung malinaw na sa salita ng Diyos, di mo na kailangan ng bagong sign para sundin ang kalooban ng Diyos. Kapag sinabi ni Lord na ipangaral mo ang mabuting balita ng kaligtasan, di mo na kailangan ng sign kung mag-share ka o hindi. Sabi ni A.W. Tozer, prayer is never an acceptable substitute for obedience. Kaya makikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinapasunod dahil gusto niya tayong pahirapan. Pinapasunod niya tayo dahil may gusto siyang
nabuksan. Sa Red Sea, ang move forward, hindi naman punishment, kundi papunta ito sa kalayaan nila at kaligtasan na binibigay ng Diyos. Hindi ito para lunurin sila ng Diyos sa Red Sea. Sa Acts chapter 10, ang pagpunta ni Pedro sa bahay ni Cornelio, hindi naman pabigat sa kanya, kundi ito ay naging dahilan ng kaligtasan ng sambahayan ni Cornelio. Sabi sa Acts 10:44-47, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Wow! Sila'y pinagkalooban din ng Holy Spirit. Sila ay naging mga anak ng Diyos. Nilinis at pinatawad at niligtas. Pero hindi mangyayari yon kung hindi sumunod Cornelio at hindi sumunod si Pedro. Alam mo, sa buhay natin, kapag sinasabi ni Lord, sumunod ka, hindi yung para pahirapan ng buhay mo. Yun ay para iligtas ka sa mas maliit, mas makasarili, mas makasalanang version ng buhay na pinanghahawakan mo ngayon. Sa John chapter 2, may kasalan sa Cana, naubusan sila ng alak. Sa culture nila, malaking kahiyan yun. So, ang ginawa ni Mary, sinabi niya yung problema kay Lord. At tingnan mo, sabi ni Mary sa mga servants, Acts 10:5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ang instruction ng Panginoong Hesus sa mga servants ay simple. Punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Kung ikaw ang servant, baka sabihin mo, Lord, ang problema po namin wine o alak. Bakit tubig yung pinakapuno mo? Pero tingnan mo, sumunod sila. Pinuno nila ang mga banga at doon nangyari ang miracle. Ang tubig ay naging alak. Mga kapatid, minsan ganito rin tayo. Gusto natin ng miracle, pero ayaw nating punuin yung banga. Gusto natin ng restoration, pero ayaw nating magpakumbaba. Gusto natin ng peace, pero ayaw nating i-resolve yung conflict. Gusto natin ng growth, pero ayaw nating maging consistent sa pakikipag-usap natin sa Diyos araw-araw. Kaya na lang, pakaya busy pa ako. Pero gusto natin lumago. Gusto natin ng answered prayer, pero ayaw nating gawin ang simple instruction ng Diyos. Ibigan, alalahanin mo, before the miracle became visible, someone had to obey the instruction. May isang middle school teacher sa Kenya. Isang araw, kumuha siya ng 20 students at sinabi niya sa kanila, I will do my best to teach you and train you. If you obey me, you will be the best students of this school. Excited silang lahat. Siyempre, sino ba naman ang ayaw maging best student, di ba? Sino ba naman ayaw magtagumpay? Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng magandang future? Pero matapos ang ilang panahon, nakakita ng teacher na hindi pala lahat willing sumunod sa training. May ilan na nagsabi, it's too difficult. May ilan nagsabi, we have more important things to do. Yung iba sabi, you see other students are having more fun than we do. Pare-pareho silang nakarinig ng instruction, pare-pareho silang binigyan ng opportunity, pare-pareho silang may chance, pero hindi pare-pareho ang response. At nang dumating yung graduation, out of 20 students, dalawa lang ang naging best students of the school. Only 2 out of 20. Kaibigan, hindi dahil paborito ng teacher yung dalawa. Hindi dahil mas mahal ng teacher yung dalawa. Hindi dahil ayaw ng teacher tulungan yung iba. Ang difference ay ito. May mga nakinig, pero hindi lahat sumunod. May mga excited sa promise, pero hindi lahat willing sa process. May mga gustong maging best, pero hindi lahat gustong magpa-train. At ganyan din minsan ang spiritual life. Marami excited sa blessing. Marami excited sa answered prayer. Marami excited sa breakthrough. Marami excited sa calling. Pero kapag dumating na yung instruction ni Lord, kapag may kailangan ng sundin, kapag may kailangan ng bitawan, kapag may kailangan ng gawin, dun nagkakaalaman. May nagsasabi, Lord, ang hirap naman. Lord, busy ako. Lord, bakit sila parang mas masaya? Ako andito pa sa church. Bakit sila parang okay lang kahit hindi sumusunod? May magsasabi, Lord, next time na lang. Kaibigan, tanda mo ito. Hindi tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. Mahal na tayo ng Diyos. Pero kung mahal natin siya, susundin natin siya. At kung gusto nating maranasan ang meaningful life na inihanda niya, kailangan pumasok tayo sa training ng obedience. Kaya nga, ang tanong ngayong araw, isa ka ba sa excited lang? O isa ka sa gusto mo talaga sumunod? Mahaling na-realize mo na isa ka pala sa tinatawag ni Lord na bumalik sa Kanya. Kaya lang,
sinasabi mo, Lord, busy ako. At ngayon, kaibigan, gusto mo na isuko ang iyong sarili sa Kanya upang sumunod. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, gaya ng nangyari kay Cornelio, ay tatanggap ka ng banal na spirito bilang garantiya ng iyong kaligtasan. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung ito ay pinanalangin mo na may buong pananampalataya, kagaya ni Cornelius at ng kanyang sambahayan, ay ngayon din nanahan sa iyo ang banal na spirito. Nilinis ka at niligtas ka. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. At ngayon, simulan mo sumunod pagkatapos kang manalangin. Alalahanin mo ang mga prinsipyo patungkol sa obedience. Una, expect God to move while you pray. Pangalawa, let prayer challenge your assumptions. At pangatlo, take the step God shows you. At pag ginagawa mo ito, matututo kang sumunod. At kapag sumusunod ka, mararanasan mo ang himala na binibigay niya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. God bless.